Ngayong araw ay pupunta tayo ng Mandaluyong kasi nga may libreng kapon, handog ng Biyaya Animal Care at ng City Vet ng Mandaluyong. At bumiyahe na kami mula Tansa, Cavite papuntang Mandaluyong sa may Andres Bonifacio Integrated School. At makalipas ang isang oras sa biyahe mula sa Katansa papuntang Mandaluyong ay nakarating na kami sa may venue. At talaga naman kahit maulan ay dinayo namin ang Mandaluyong dahil nga sa libreng kapon at 8 pusa ang dala namin ay sayang naman ang pera at makatipid at magamit pa sa mga pagkain nila. At binaba na nga mga pusa pa isa-isa, medyo mahirap lang yung parking dahil nasa gilid ng eskwelahan pero nakahanap naman kami doon sa may malapit sa City College. At pagpasok nga namin ay sobrang daming pusang nandito at mga aso dahil alam ko ay nasa 1,100 lahat yung target nilang ikakapon. So nasa venue na nga kami, dumating kami dito ng alas 11 ng umaga at sila may program pa. At ayan na nga, namit na nga namin yung iba't ibang taong nag-aalaga ng pusa, mga aso na gusto nilang ipakapon. Yung iba nga ay taga Mandaluyong at yung iba naman ay galing sa iba't ibang panig ng probinsya ng Manila. Ay no ba? Probinsya ba ng Manila? May Antipolo, may Cavite, mali ata ako dun. So ayan na nga yung mga sponsor nila, namimigay ng cat food, yung Wofi. Abay magre-register ka lang at may free food ka na. I mean cat food pala at saka dog food. So maya-maya ay nagsalita na yung founder ng Biyaya Animal Care, yung si Rina Ortiz. Maraming salamat sa libreng kapon. At maya-maya meron na kaming na-meet na isang kaibigan, pusa galing sa Antipolo. Marami din yung mga rescuer dito, solo rescuer, Cats of Las Piñas, Cats of Taguig, kaya maraming tao nakapila. Meron din silang libreng grooming, pagputol ng kuko at saka yung anti-rabies. Parehas yun ginagawa sa pusa at saka sa aso. So ayan na nga, nag-video na ako at nakita ko yung mga kinakapon. Nililinisan ng mga tenga, nililinisan ng kuko. So pumila na din kami dito kasi sayang naman kasi 8 pusa ang dala namin para malinisan ng kuko, maputulan ng kuko at saka malinisan ng tenga nila. At ayan na nga pala si Admin Kin at nagpapakyut siya sa mga ibang pusa. Nakakatuwa lang tingnan na marami palang taong nag-initiate na makapon yung mga pusa nila at marami palang taong responsable sa mga alaga nilang aso at pusa. So dahil nakakuha nga kami ng free cat food, nagpa-picture na kami sa Tommy, sa Wofi, tsaka sa Maxine. At kamukha nga ni Leslie yung nasa picture. Akala nga daw nila si Leslie yung model na nandun sa picture ng Wofi. So medyo nilabas-labas na namin yung mga pusa dahil bandang alas 3 na ata yan at hindi pa kami natatawag at nakapila pa kami dahil nasa 1,000 nga ang ikakapon nila. So nilabas ko muna si Leslie pero ayaw niya dahil may pusa sa kabila at mga aso kaya medyo natatakot sila. So nag-proceed na nga kami doon sa pagkuha ulit ng cat food dahil niyaya kami ni Kuya dahil meron pa daw kaming hindi napakain na pusa namin. So ayan na nga, ang next namin ginawa ay nagpa-register kami sa anti-rabies at lahat naman sila na bakunahan ng anti-rabies. Napaka-importante po talaga naman bakunahan ng mga pusa at aso ng anti-rabies para safe. At bandang hapon na ngayon namit na namin itong cute-cute na aso tsaka pusa yung naging kaibigan nila. At sa wakas at oras ng alas 5 ay naipasok na yung mga pusa na ikakapon pero may 2 hindi nakalusot dahil kulang daw ng timba. Kakoy kung hindi talaga pasado wag na ikapon baka magka-disgrasya pa uwi na lang yung 2. May namit din kaming Siamese na pusa at patong talaga siya sa likod ng amo niya. So ayan, naghihintay na kami ma-release yung mga pusa. Habang yung 2 hindi naman nakapasa ay nag-aantay lang. At nung ma-release na nga yung pusa ay bandang mga alas 5 at nagpa-picture na kami habang palabas na kami ng eskwelahan. At sa wakas ay pauwi na kami dahil natapos na ang kapon. Salamat sa libreng kapon sa susunod at mag-aabang ulit tayo dahil importante ang kapon dahil para din yun sa healthy ng mga pusa at of course sa pag-control ng population ng mga aso at pusa. Alas 9 na ata ito ng gabi at nasa expressway na kami. Pagod man, at least meron tayong nakapon na pusa at na safe na naman. Kaya lagi nating tatandaan kung hindi natin sila kayang alagaan, hindi kayang pakainin o pasilungin, at least wag na lang natin silang sasaktan. Mahalaga po ang kapon dahil nakokontrol po ang overpopulation. Wala na din po tayong ililigaw na mga kuting. Kawawa na din yung mga rescuer at makakatulong na din tayo sa kanila dahil wala na din silang i-rescue ng mga aso at pusa. Kapon po ang solusyon at hindi po tapon. Maraming salamat sa panonood. God bless!